So, nag-stop tayo dun sa tinatawag na ma'lum min ad-din bid-darura. Pag sinabi natin ma'lum min ad-din bid-darura, ito yung bagay na napapaloob sa Islam na ano yun, na alam na ng kahit sino. Ma'lum, pag sinabi natin ma'lum, alam yan ng kahit sino. Nakuha ninyo? So, ibig sabihin, yung kaalaman patungkol sa Islam na yon ay alam yan ng kahit sino. At naniniwala lahat ng mga Muslim dyan. Halimbawa, ay yung sala ay obligado. 'Di ba? Wajib 'yun. Amin, yung sala. So yung pagiging wajib niya ay kahit sinong mga tao sa Muslim, alam nilang wajib 'yun. Kahit nga yung bata, 'di ba? Kaya nagsasala siya, alam niya na wajib yung sala. So ang tawag diyan, ma'lum min ad-din. Ibig sabihin, alam yan ng kahit sino mga Muslim na ito ay nasa Islam, pati ng Islam yan, ng reliyon ng Islam. Yung fasting, tama? Wajib yan. At yan ang tinatawag na ma'lum min ad-din bid-darura. Halimbawa, yung pagnanakaw ay haram. Alam niya ng pati bata o matanda. Kumbaga, lahat ng henerasyon ay alam nila na ito ay bawal at ito ay obligado sa Islam. Ang tawag dyan ay ma'lum min ad-din bid-darura. Hindi kayang itanggihan ng kahit sino. Nakuha ninyo? Ngayon, ay merong batas sa Islam na anong sabi? Na kullu man angkara ma'luman min ad-din bid-darura, sino man sa mga tao na kung saan ay kanyang ay hindi pinaniwalaan o tinanggihan yung isang bagay na ma'lum min ad-din bid-darura, ay ano mangyayari sa kanya? Faqad kafara, siya ay makakalabas sa Islam. Nakuha ninyo? Halimbawa, sinabi natin na ang zina ay haram. Di ba haram yun? Tama? At pati yung mga bata sa atin, alam na bawal yun. Tama? Pero kapag sino man naniwala ha, pag sinabi natin naniwala, sa puso yun, na ang zina ay halal, labas na siya sa Islam. So tinanggi mo yung tinatawag na ma'lum min ad-din. Ang tawag doon ay ma'lum min ad-din bid-darura. So hindi mo dapat itanggi yung isang wajib, hindi mo dapat ihalal yung isang haram. Nakuha ninyo, sino man naniwala ng isang bagay na haram ay halal sa kanya, ay labas siya sa Islam. Kahit pag alam niya na haram yon. Tapos tinanggihan niya yung pagiging haram, ay makakalabas siya sa Islam. At sino man ang isang wajib, ay kanyang kinontra yung wajib na yon. Naniwala siya na alam niyang wajib yon, alam niya na wajib yon. Tapos kinontra niya na yung wajib na yun ay hindi yan wajib. Halimbawa yung sala, wajib yan. Alam niya. Tapos ang ginawa niya, kinontra niya yung wajib, hindi yan wajib. Kahit alam niya sarili niya, ay labas na siya sa Islam. Ang tawag din ay ma'lum min ad-din bid-darura. Nakuha ninyo? Halimbawa yung pagnanakaw ay haram. Tama? Ay sino man naniwala sa kanyang puso na ang pagnanakaw ay halal, labas siya sa Islam. Kahit hindi pa niya ginagawa, basta naniwala ka na yung isang bagay na haram, hinalal mo, at alam mong haram yon, ay makakalabas ka sa Islam. Nakuha ninyo? Makakalabas ka sa Islam. Yan ang tinatawag na ma'lum min ad-din bid-darura. O kaya tinatawag na ijma' al-qat'i. Pag sinabi natin ijma' al-qat'i, ito yung pinagkaisahan ng mga ulama na patungkol sa isang bagay, na itong bagay na to ay haram talaga, itong bagay na to ay wajib. Nakuha ninyo? Ay sino man itinanggi niya yung ijma' na yon, na yung ijma' na yun ay haram talaga, o yung ijma' na yun ay wajib talaga, ay makakalabas din siya sa Islam. Kahalintulad, halimbawa, haram sa Islam yung music, music, haram yun. Ijma' yun. Nakuha ninyo? So sino man sinuway niya yung ijma' na yun, ay pwede siyang makalabas sa Islam. Halimbawa, may nagsabi sa inyo na halal yung baboy. Nasa Quran, sa Sunnah, pati ijma' yun. So hindi mo pwedeng suwayin yung batas na kung saan yung batas na yun, bata, matanda, may ngipin, wala, alam nila yung isang bagay kapag haram-haram na yun. O kaya yung isang bagay ay wajib, alam nilang wajib, hindi mo pwedeng suwayin yun. Ang tawag doon ay ma'lum min ad-din bid-darura. Nakuha ninyo? So sino man, sinuway niya ang bagay na yon, ay ano mangyayari sa kanya, ay makakalabas siya sa Islam, yung ma'lum min ad-din bid-darura. Nakuha ninyo? Okay, halimbawa pa dito, si Iblis ang pinakamasamang nilalang.
Si Iblis. Di ba? Siya yung masamang nilalang yun eh. Halimbawa, sabihin mo sa isang tao, mas masahol ka pa kay Iblis. Pwede ba yun? Hindi yung pwede. Naintindihan? Kasi si Iblis na masamang na nilalang yun, ay ijma yun ng mga ulama. Ijma yun ng Islam. Ng ulama na hindi na pwedeng mayroong pang masigit kay Iblis kahit sabihin mo, biruin mo lang isang tao. Kasi yung pakipagbiruan mo din, ma'lum minaddin bid-darura. Nakuha ninyo? So wala nang, hindi mo pwede sabihin na yung isang tao, sabihin mo si Iblis. Nakuha ninyo? Hindi yung pwede, hindi mo pwedeng gawing biro din ng Islam. At makuha din natin mamaya yung sino man nakikipagbiruan o ginagawa niyang kalokohan yung Islam ay pwede siya makalabas sa Islam. So, next, ikalawa, ay ang tinatawag na ash-shafa'ah. Ang shafa'ah. Nakuha ninyo? Ang shafa'ah ay ano yun? Ang sabi sa shafa'ah? Ang paniniwala daw natin sa shafa'ah, pag sinabi natin shafa'ah, halimbawa si Ishaq, meron siyang kailangan kay Marcos sa presidente. Hindi naman siya makakalapit basta-basta agad, di ba? Tama. Ang gagawin niya, hihingi siya ng tulong kay Al-Amin. Al-Amin, baka pwede mo ko tulungan kasi malapit ka kay presidente. Tama. Dahil malapit si Al-Amin sa presidente, siya yung mag-initiate doon para makalapit si Ishaq sa presidente. Tama. Meron siyang kailangan dalhin doon. Kailangan niya ng tulong. Shafa'a yun. Humingi ka ng shafa'a sa kanya, tawag doon. O parang middleman. Tama, nag-initiate siya, middleman. Ngayon, ang shafa'a sa paniniwala natin sa Yawmul Qiyamah na mangyayari, ang shafa'a na mangyayari sa Yawmul Qiyamah kabilang yan sa ilmul ghaib. At ang ilmul ghaib, anong ilmul ghaib? Yun yung mga hindi natin nakikita pero naniniwala tayo. So, yung kabilang buhay, kabilang yan sa ilmul ghaib. Naniniwala tayo sa kabilang buhay kahit hindi pa natin nakita. Tama? So, yun ay tinatawag na ilmul ghaib. At ang shafa'a na mangyayari sa kabilang buhay ay kabilang yun sa ilmul ghaib. Ang shafa'a na mangyayari sa ilmul ghaib ay kabilang yun sa ilmul ghaib, ang mangyayari sa kabilang buhay na shafa'a. Okay, ano ibig sabihin ng shafa'a? So, ang shafa'a, ito ay nabinigay ni Allah Ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kabilang buhay. Meron yan, 6 yan. Nabinigay ni Allah, pinahintulot ni Allah Ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na shafa'a. Nakuha ninyo? Ano yun? Yung sa kabilang buhay, kapag babangunin na ni Allah Ta'ala lahat ng mga nilalang, di ba nga, kapag naganap ang Yawmul Qiyamah, paniniwala kapag naganap ang Yawmul Qiyamah, patayin ng Allah Ta'ala lahat ng mga nilalang. Tama? Nandun na yung nafkatus sur, yung pag-ihip ng trompeta ni Israfil, utusan ni Allah Ta'ala. Unang pag-ihip, yung papatayin ng Allah Ta'ala lahat. Tapos ikalawa, yung babangunin ni Allah Ta'ala lahat ng nilalang, bubuhayin ulit sila. Hanggang sa maraming mga ganap ng Yawmul Qiyamah, at kabilang dito sa mangyayari sa Yawmul Qiyamah, ano yun? Yung lahat ng mga nilalang sa Yawmul Qiyamah, ay mag-aantay sila sa kabilang buhay na hahatulan sila ng Allah Ta'ala. Antay nila yun. Ilang libong taon yun, hindi maghahatol ang Allah Ta'ala kasi galit na galit ang Allah Ta'ala. Nakuha ninyo? Mag-aantay lahat. Meron sa kabilang buhay, ito mga namatay sa digmaan, mga syahid, ito namatay sa Hajj, ito naman nalulunod sa kanyang kasalanan. Ito iba't iba yung sitwasyon sa kabilang buhay. Tama? At lahat yun ay mag-aantay sila na hatulan sila ng Allah Ta'ala at walang may kakayanan na lumapit kay Allah Ta'ala sa Yawmul Qiyamah. At binanggit sa hadith na yun, ang mga tao ay darating sila kay Adam. Ya Adam, si Allah Ta'ala ay galit ngayon. Kung maaari lang maghimi kami ng syafa'a sa'yo para mag-request kay Allah Ta'ala, hatulan na tayo ngayon. Hindi ko ba nakikita yung sitwasyon natin ngayon? Nakuha ninyo? Sabi ng Allah ni Adam a.s. pumunta kayo kay Nuh a.s. Innahu kana abdan syakura. Tapos sabihin ni Nuh, pumunta kayo kay Ibrahim. Tapos si Ibrahim, punta kayo kay Musa. Tapos si Musa, sabihin punta kayo kay Isa a.s. Tapos sabihin ni Isa a.s. punta kay Propeta Muhammad. At yun ang tinukoy ni Allah ni Allah Ta'ala sa Suratul Isra, asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Nakuha ninyo? So si Propeta Muhammad sallam ang papahintulutan ni Allah Ta'ala na
makapagbigay ng syafa'a para sa mga tao na para hatulan na sila ng Allah Ta'ala. Kaya sabi ng Allah Ta'ala sa kanya, sal tu'ta. Ay, ya Muhammad, sabihin mo yung kailangan mo ay pagkakaloob ni Allah Ta'ala sa'yo. At yun, ang request ni Allah Ta'ala, hatulan na ang mga tao sa iyo, qiyamah. Yun yung unang-unang syafa'a na biyana mangyayari sa kabilang buhay. Ikalawang syafa'a, yung pagpasok ng mga mananampalatay ng mga Muslim sa Jannah. Sa Jannah sa kabilang buhay. At ang unang-unang darating sa gate ng paraiso, sa pinto ng paraiso, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang unang makakapasok doon. At kaya nga sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faati babal jannah. Ako ay darating sa pinto ng paraiso. At sabihin ng paraiso na yun, sino ka? At sabihin si Propeta Muhammad, sabi ng paraiso na yun, inapagkautusan ako na bubuksan ko ang paraiso sa iyo at hindi ko na bubuksan kahit kanino mga propeta sa mga nauna sa iyo, maliban sa iyo lamang. Yun yung ikalawa na syafa'a na pinahintulot sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlong syafa'a, ano yun? Ito yung syafa'a ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang tito na si Abu Talib. Si Abu Talib kasi, nakapatid ng kanyang tatay, nung nabubuhay pa si Propeta Muhammad sa Makkah, hindi siya naniwala. Hindi siya Muslim. Pero pinagtanggol niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung nagdada'wa siya, si Propeta Muhammad sa Islam, kanyang tinulungan. Pero nung namatay siya, hindi siya naniwala. Nakuha ninyo? Hindi siya naniwala. Kaya nga dito sabi ng Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta, ya Muhammad, hindi mo kayang gabayan yung mga taong mahal sa buhay mo. Umiyak ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doon. Hanggang sa nag-request siya kay Allah Ta'ala na kung maaari na siya ay makapasok ng paraiso. Sa astaghfiran na laka Rabbi, hingi ako ng kapatawaran kay Allah Ta'ala para sa'yo. Para patawarin siya ni Allah Ta'ala na namatay siyang hindi Muslim. Pero hindi pinahintulot ni Allah Ta'ala kasi namatay siyang Namatay siyang hindi Muslim. Ngayon, merong binigay ni Allah Ta'ala sa kanyang tito na syafa'a. Ano yun? Yung sa kabilang buhay, sa impyerno. Sa impyerno si Abu Talib na ang pinakamababaw na parusa sa kanya. Yung sa hadith na papasuotin siya sa kanyang paa na parang kinelas tapos kukulo yung kanyang ulo hanggang sasabog sa impyerno na yun. Saan ng apoy? Sa impyerno. Sa kanya lang binigay pero sa impyerno pa rin siya habang buhay. Yun yung ikatlo na pinagkaloob ni Allah Ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikaapat na syafa'a na pinagkalooban ni Allah Ta'ala kay Propeta Muhammad sa mga Muslim. Sa mga Muslim sa kabilang buhay na gumagawa ng malalaking kasalanan. Ano mangyayari sa kanila? Dalawa. Na patatawarin sila ng Allah Ta'ala na hindi na sila dadaan ng impyerno. Yung mga gumagawa ng kasalanan na Muslim, patatawarin sila ni Allah na hindi na sila dadaan ng impyerno o kaya dadaan sila ng impyerno tapos ilalabas sila ni Allah Ta'ala at papasok sa paraiso ng Allah Ta'ala. Kaya may mga hadith na kung saan may mga tao na gumagawa ng malaking kasalanan mga Muslim tapos pinatawad ni Allah Ta'ala. Nakuha niya kasi dahil yun sa syafa'a. Nakuha ninyo? Tapos, ikalima na syafa'a na mangyayari sa kabilang buhay, ano yun? Rif'atud darajat. Ito yung pag nasa paraiso na yung mga mananampalatayang mga Muslim, kapag nasa paraiso na sila, ay mas lalo pang iaangat ni Allah Ta'ala yung kanilang estado sa Jannah. Sa Jannah. Nakuha ninyo? Mas lalo pang iaangat ni Allah Ta'ala yung kanilang estado sa Jannah. Nakuha ninyo? Kasi bakit? Siguro, yung isang tao na matay, mayroon siyang anak, nagdudua para sa kanya. Nung nasa mundo pa yung anak, namatay siya, ya Allah, patawarin mo yung tatay ko. Di ba? Nakuha ninyo? Kaya nga sabi ng Allah Ta'ala sa Quran, walladina amanu, sila mga mananampalataya, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanihim, at sumunod ang kanilang mga pamilya, kanilang anak, sa pananampalataya, ay alhaqna bihim zurriyatahum, aming isusunod yung kanilang mga pamilya, kanilang mga anak. Nakuha ninyo? So, yun din dahil sa syafa'a ng kanilang mga anak, pamilya. At yung magkaibigan din. Di ba? Binanggit yun, wala yus'alu hamima. At meron sa isang hadith, al-akhilla
yawma idin ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqin, yung magkalaban yung mga yung magkakalaban yung mga hindi Muslim sa kabilang buhay maliban yung magkakaibigan. At sa kabilang buhay, sabi ng Allah Ta'ala, yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Yung mga hindi Muslim sa kabilang buhay, mangangarap sila na sana naging Muslim na lang sila kasi yung mga Muslim na magkakaibigan, nagtulungan sila pagdating sa kabilang buhay. Si Ishaq, niyayaya niya si Jami. Yung Jami, magmadrasa tayo. Di ba? Tapos nung naligaw si Jami, i-request ni Ishaq sa kabilang buhay kay Allah Ta'ala, Ya Allah, si Jami, nakapasok ng paraiso, nauna siya. Ya Allah, si Ishaq, hindi ko nakita. Gusto ko siyang makasama sa paraiso. So yun, pwede siya mag-syafa'a kasi bilang kaibigan niya. Nakuha ninyo? So yun ang kabilang sa syafa'a na binanggit doon sa aya ng Allah Ta'ala, pati yung pamilya. Pero, kung tutuusin sa sinabi ng Allah Ta'ala, فَمَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ الشَّافِئِينَ, hindi talaga makakatulong ang syafa'a ng kahit sino sa kabilang buhay kapag hindi Muslim. Wala talaga. Nakuha ninyo? Basta labas sa reliyon ng Islam. Sa kabilang buhay, hindi makakatulong sa kanila. Nakuha ninyo? Kahit nga si Propeta Ibrahim alayhisalatu wassalam, yung kanyang tatay, hindi naniwala sa kanya. Sa kabilang buhay, magkikita sila. Papakita ng Allah Ta'ala sa kanya. Pero itatapon ng Allah Ta'ala sa harap niya. Sa impyerno ang kanyang tatay. Nakuha ninyo? Hindi makatulong sa kanya. Kasi bakit wala yung pananampalataya, yung iman. Nakuha ninyo? So yun ay kabilang sa syafa'a number 5. Number 6, yung syafa'a ng Ashabul A'raf. Ang Ashabul A'raf, sila yung mga tao sa A'raf, sa kabilang buhay, istawat hasanatuhum, yung kabutihan pati yung kasalanan nila nagpantay. Diba sa kabilang buhay, wa nada'ul mawazina bil qist. At namin titimbangin ang inyong mga gawain sa kabilang buhay sa timbangan ng makatarungan. Kapag, di ba sabi ng Allah Ta'ala sa suratul Qari'ah, al-madraka Qari'ah, al-Qari'atu mal-Qari'ah wa madraka mal-Qari'ah yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabzus wa takunu al-jibalu kal-ihnin manfush. Fa amma man thaqulat mawazinu, kapag bumigat yung timbangan, fa huwa fi 'ishatir radiyah. Pero kapag mababa yung timbangan mo, magaan lang sa kabutihan mo, mas mabigat yung kasalanan mo, posible makapasok ka sa impyerno. Kapag malaking kasalanan mo, Muslim ka, baka posible makapasok ka sa impyerno sa nagawa mong malaking kasalanan, nakadepende sa kasalanan mo. Tama? Pero ang Ashabul A'raf, sa kabilang buhay, sila yung nagbalanse yung kabutihan nila pati kasalanan nila. Sila yung nagbalanse yung kabutihan nila pati yung kasalanan nila. Tama ba? Kaya sa kabilang buhay, ano mangyayari? Sabi ng Allah Ta'ala sa suratul A'raf. Sabi ng Allah Ta'ala sa suratul A'raf, wa 'alal a'raf rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. At yung mga ashabul A'raf sa kabilang buhay, anong gagawin nila? Wanadaw ashabal jannah. Kapag nakita nila yung mga papakita sa kanila yung mga taga-ashabul jannah, mga taga-paraiso sa kabilang buhay, ay kanilang tatawagin. Ansalamun alaikum. Ay kapayapaan salam sa inyo mga taga-paraiso. Pero sabi ng Allah Ta'ala, lam yadkhuluha wa hum yatama'un. Pero hindi sila makapasok doon at gusto nila makapasok doon na. Nakuha ninyo? Pero sabi rin ng Allah Ta'ala, wa idha suripat absaruhum tilqa ashabin nar, at titingin naman sila sa mga taga-impyerno, qalu rabbana, ang sasabihin nila, o aming Panginoon, la taj'alna ma'al qawmil zalimin. Huwag mo kami ipabilang sa mga taong makasalanan, sa mga taong nakapasok ng impyerno, ya Allah. Nakuha ninyo? So sila yung mga ashabul a'raf. At tawag dito, pero ang ashabul a'raf na yun, kabilang sila sa tatamaan ng syafa'a ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na kung saan ang huling-huli ay sa pagitan ng sa awa ni Allah Ta'ala, ay wapasukin sila ng Allah Ta'ala sa huling-huling pagkakataon sa paraiso ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nakuha ninyo? So, sila yung tinatawag na Ashabul A'raf. Number 3,
Anong sabi dito? Ay, number 3. Number 3, kullu man sakhira wastahza'a bi syai'in mimma ja'a bihi Rasul alayhi salatu wassalam. Sino man, sabi niya, sino man ang ginawa niyang katatawanan, o kalokohan, ang lahat na napapaloob sa Islam, na dala-dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahalin tulad na ginawa niyang katatawanan ng Quran, ginawa niyang katatawanan ang iman o ang Islam, ginawa niyang katatawanan si Allah Ta'ala, si mga propeta, ang kabilang buhay, ang qadar, ang malaika, ang mga libro, ang sala, ang fasting, ginawa niyang katatawanan, ginawa niyang kalokohan, ano yun? Faqad kafara ijma'an, ay kafir na yung isang tao, labas na siya sa Islam. Nakuha ninyo? Sino man ginawa niyang katatawanan o kabiruan o kalokohan, lahat na napapaloob sa Islam o alin man napapaloob sa Islam, alin man ang napapaloob sa Islam ay kafara ijma'an. Ay kafir siya. Labas sa Islam. Nakuha ninyo? Ay makakalabas siya sa Islam. Anong sabi ni Allah Ta'ala? No yung mga sahaba ay papunta sila sa digmaan ng Tabuk. Sa Tabuk, digmaan ng Tabuk. Habang papunta yung mga grupo ng mga sahaba, may nakasabayan sila ng mga kasama nila. At sabi ng tao na yon, sabi, mara'aytu, hindi pa ako nakita ng mga tao na ang tatakaw kumain. At mga duwag naman. Tinutukoy niya yung mga sahaba ng Rasulullah. Tinutukoy niya mga duwag, yung mga sahaba, yung mga Muslim. Malalakas lang daw kumain. Mga lagak lang daw. Tapos wala raw pakialam. Ganun na yung... Tapos ano nangyari? Nung kasama niya yung sahaba, yung sabi niya, nagulat siya. Sasabihin ko sa Rasulullah yung sinabi mo, sabi niya. Tapos, bago pa dumating, nagsumbong yung sahaba niya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay nalaman na ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasi bakit? Binaba ng Allah Ta'ala yung ayah. Binaba ng Allah Ta'ala yung ayah. Nung tinanong sila, bakit nyo ginagawa yan? Sinabi agad ng Allah Ta'ala yung ayah. Anong sabi nila? Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Nakikipagbiruan lang kami, ya Rasulullah, para hindi kami mapagod sa paglalakbay. Anong sabi ng Allah Ta'ala? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi. Sabihin mo, Muhammad, sa kanila, patungkol ba kay Allah Ta'ala, sa kanyang aya, sa kanyang propeta, sa lahat na napapaloob sa Islam, kuntum tastahzi'un, nakikipaglokohan, nakikipagbiruan, niloloko nyo kami? Nakikipagbiruan kayo? Anong sabi ng Allah Ta'ala? Bago pa sila gumawa ng dahilan, inunahan na sila ng Allah Ta'ala. La ta'tadhiru, wag na kayo magdahilan pa. Qad kafartum ba'da imanikum, kafir na kayo patapos kayong manampalataya. Labas na kayo sa Islam. Nakuha ninyo? So, kabilang sa pinakadelikado na naglalabas sa isang tao sa Islam, ay yung gawin niyang katatawan o kalokohan yung napapaloob sa Islam. Nakuha ninyo? So, yun ang kabilang sa nakakatakot na kung saan lumalaganap sa mga tao ngayon. Kaya sabi ng Allah Ta'ala sa mga munafikun, gawain na ng mga munafikun yan. Nakuha ninyo? Sabi ng Allah Ta'ala, وَقَدْ نَنْزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ, binaba ng Allah Ta'ala sa inyo ang banal na Quran. Kapag naririnig nila ang ayat ng Allah Ta'ala, yukfaru biha wa yustahza'u biha. Ang ginagawa, nagkafir, tapos ginagawa nilang kalokohan, katatawanan. Sabi ng Rasulullah, ganito, gagawin nilang katatawanan. Ganun kasi raulo yung mga tao na yan. Sabi ng Rasulullah, sabi ng Allah Ta'ala, gagawin nila, titignan nila kung ano yung nakakatawa sa isang tao. Hindi kanila pariringgan. Gagawin kanilang kalokohan lang. At gawain ng mga munafikun yan sa panahon ng mga naunang propeta. Kahalid ko lang kay Propeta Shu'aib alayhi salatu wassalam. Nung dinadawaan sila ni Shu'aib alayhi salatu wassalam, sabi niya, ya Shu'aib. Sabi niya, inna naraka fina da'ifa, wala ka naman halaga sa amin. Kumbaga, yung mata mo, bulag ka, paano ka na yung paniniwalaan? So, ang ginagawa nila, imbes na paringgan nila yung aya ng Allah Ta'ala, titignan nila yung kung anong kahihiyan sa pagkatao mo. Para lang hindi paniwalaan yung sinasabi mo. Justify nila, kumbaga reverse psychology ang ginagawa nila.
at para lang tirahin nila yung Islam, yung religion ng Islam. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ, huwag kayong makikitungo sa mga taong ganyan. Hatta yakudu fi hadithin ghairi, innakum idham mithlum, kasi kapag sinamahan niyo yung mga taong ganyan, innakum idham mithlum. Ibig sabihin, pare-pareho na kayo. Yung paninira, sir. Sa Yung mga leaders ng yung mga sinasabi. kapag sa personal ng mga tao, hindi naman kufur yun. Kung may kasalanan yun. Pero ang tinutukoy dito, basta napapaloob sa Islam, batas ng Islam, sa iman pati sa Islam, yun ang tinutukoy dito. May mga nagsasabi nga ng ulama, may nagsasabi, ay kapag sino mang ginawang katatawaran ng Islam, hindi na siya papatawarin ng Allah Ta'ala kahit magtauba. Pero yung pinaka ano pa rin dito ay kapag nagtauba siya, patatawarin ng Allah Ta'ala kapag nagtauba. Pero sobrang delikado, sobrang nakakatakot ng gumagawa ng kalukuhan na ganito. Yun may nagsasabi ng mga ulama na ganun. Next, anong sabi natin? Number 4 ay, anong sabi? Kullu man abghada tashri'an thabitan min ad-din, sino man sa mga tao na meron siyang galit sa kanyang puso na napapaloob sa Islam, kanin tulad kanina ginawang katatawanan na napapaloob sa Islam, ito naman meron siyang galit na napapaloob sa Islam min ad-din, abugdan qalbiyan, na sa loob ng puso niya talaga, na alam niyang itong bagay na to kabilang sa Islam, pero ayaw niya talaga yung gantong bagay, ay faqad kafar. Siya ay naging kafir, labas na niya sa Islam. Nakuha ninyo? Halimbawa, ay yung isang tao na hate talaga niya sa puso yung sala. Talagang may galit siya sa may sala. Nakuha ninyo? Talagang galit siya sa sala, galit sa fasting, galit sa ganun. Nakuha ninyo? Yun ang tinutukoy doon. Na kapag hate niya yung Islam talaga, tama, ay labas siya sa Islam. Na kung saan yung galit niya ay sa puso yun, sa puso. Nakuha ninyo, kahit nagsasala pa siya. Kapag galit talaga sa isang, hate niya yung sala, hate niya yung fasting, alam niyo yung hate sa puso, di ba? Yung talagang mayroon siyang sama ng loob sa Islam. Nakuha ninyo, kahit gumagawa pa siya ng ibada, ay ay labas siya sa Islam. Nakuha ninyo? Yun. Paano, Ustad? Minsan naman, ayaw magsara ni Jami sa mastig, kapag pa dyan, tinatamad siya. Di ba? Kasama ba yun? Hate niya Minsan pag-gising niya, ano ba naman, magsasala na naman Di ba? Sa tingin ninyo, kasama ba yun? Hindi. Ang tinutukoy dito ay bugdat tashri. Ito yung galit mo sa Sharia, sa Islam talaga. Yung sa puso naman ng tao tinatawag na bughd al-istifqal. Pag sinabi mo istifqal, ito yung mayroong kang sama ng loob sa puso mo kasi nga nabibigatan ka lang. Nakuha ninyo? Pag sinabi mong nabibigatan ka lang, ibig sabihin nahihirapan kang gawin kasi nga mayroong naman nasa tao natin yung pagiging tamad minsan. Tama ba? Araw-araw ba? Si Al-Amin kapag gigising ng Fajr, tatayo agad. Di ba minsan 5 minuto tutunga ka, alamin? Nakaganyan ka ba? So, ibig sabihin ba na hate mo yung sala? Hindi. Nabibigatan ka lang. Yung nabibigatan na yon ay hindi yon tinutukoy dito. Tama? Pero, ay dapat sa isang tao kapag gagawa ng ibadah ng dapat ang naging ikhlas. Halimbawa, kung Ustad, madaling araw na ako umuwi, minsan nagigising ako mga 8. Pwede pa rin ako Basta hindi mo sadya. Halimbawa, nagising na ako. Basta nagising ka na hindi mo sadya, kung sala ka pa rin. Nakuha ninyo? So, ang tinutukoy doon ay bugdo at tashri. Ito yung galit mo talaga sa Islam, hindi yung nabibigatan ka. Halimbawa, paano yung mga kababaihan sa Islam? Yung kababaihan sa Islam, kung mag-aasawa si Al-Amin ng ikalawa, ayaw ng unang asawa niya. Ayaw niya. Ano ba naman yan? Mag-aasawa ka ng ikalawa. Bakit ikalawa? Tingin niyo yung galit ng babae doon sa polygamy, sa pag-asawa ng ikalawa, ayaw talaga niya sa Islam? Hindi. Ano yun? Yung galit niya doon? Selfish lang siya. Ay, galit na selfish o selos. Nakuha ninyo? At yung galit na selos o ano na yun, ay natural sa tao yun. Nakuha ninyo? Ay, Muslim yun. Hindi mo sabihin na, kapag di ko pumayag, labas ka na sa Islam, kafir ka na, gano'n na agad. Ano talang gagawin niya sa emotion niya? Maging bato na lang siya. Di ba? So, hindi niya papansin yung emotion niya, maging pusong bato na lang. So, manhid, hindi yung pwede. Kasi tao yun Nakuha ninyo? Hindi siya pwede maging pusong bato.
Nakuha ninyo? Hindi siya pusong bato para hindi siya masaktan. Ay bukod yun na gira, na selos yun. Galit na, hit na selos yun. Hindi yun hit na ayaw niya ng Islam. Wala naman sa mga Muslim talaga na hit niya yung mga napapaloob sa Islam, di ba? Sa pamantayan ng gano'n. Nakuha ninyo? So, yun ang tinutukoy dito ay galit talaga siya sa Islam. Mismo na talagang tinanggal niya talaga yung galit talaga sa polygamy. Ano yung batas sa Islam? Iba naman yung sa personal na tao na natural, nature ng nasa tao. Nakuha ninyo? So, yun ang tinutukoy doon sa number, ano number yun? Number 4. Tama? Halimbawa, continue sa number 4, hindi naman kasi lahat ng mga napapaloob sa Islam ay minsan gusto mo yung kautusan. Talagang maging ikhlas ka kaagad. Di ba? At binanggit ng Allah Ta'ala yun sa Quran. Patungko sa jihad. Sa gera. Di ba? Kapag jihad ba yung mga Muslim, gusto niyo ba magpakamatay? Hindi. Di ba? Walang gusto. Kaya sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, patungko sa jihad na yun, anong sabi niya? Sabi niya, asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum. Asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. May mga bagay na ayaw ninyo pero ikinabubuti ninyo. Tinutukoy yun yung jihad. So hindi lang siya jihad. May mga bagay sa Islam na kung saan na ayaw ninyo, mabigat sa loob ninyo pero ikinabubuti nyo pala. So binanggit ng Allah Ta'ala doon na ayaw ninyo. Ang tinutukoy na ayaw doon ay yung nabibigatan kayo. Tama? At may mga bagay na gusto ninyo pero kinasasaban nyo pala. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Si Allah Ta'ala nakakalam, wala kayong alam. Kaya dapat kung ano yung inutos si Allah Ta'ala, gawin ninyo. Sumunod kayo. Al-ras wal ayn. Nakuha ninyo? Kaya nga sa kabilang buhay, sabi sa isang hadith, ya'jibullahu min qawmin yadkhuluna al-jannata bis-salasil. Meron sa kabilang buhay na napahanga si Allah Ta'ala sa mga tao. Sa mga tao, al-amin na makapasok sila ng Jannah, nakakadena sila. Nakakadena. Ibig sabihin, pipilitin silang makapasok ng paraiso amin sa kabilang buhay. Nakakadena sila. Pasok ka sa paraiso, kailangan dito ka. Bakit? Sila yung mga tao na nag-iibada sila kahit nahihirapan sila sa mundo. Ang bigat-bigat pero pinipilit pa rin nila. Yung mga balik Islam. Di ba? Kapag nagbalik Islam yan, sala agad. Di ba? Ano yan? Parang, grabe naman to. 5 times fasting agad, di ba? So, nabibigatan yan sila. Tayo, nabibigatan din naman tayo. Di ba? Minsan mag-fasting ka, sino ba naman sa inyo gusto magutom ng buong araw sa Ramadan? Di ba? Di ba ang bigat? Pero ginagawa mo yun yung bagay na kasi kautosan ng Allah Ta'ala. Nakuha ninyo? So, tinutukoy dito na bukod yung galit, yung hate, yung talaga, hate mo yung pinakapunto ng Sharia talaga, bawat punto ng Sharia. Nakuha ninyo, bawat kautosan na hate mo talaga, ayaw mo talaga. So, next number 5, ay kullu man ata'a al-ulama wal umara fi tahlil ma harrama Allah aw tahrim ma ahalla Allah wa ya'lam bi mukhalafatihim muta'ammidan ay muqaddiman liqawlihi faqad kafar. Sino man sinunod niya ang isa sa mga leader o sa mga ulama, sa mga namumuno, sinusunod niya. Ang pagsunod na yon ay 100% na kapag kung anong sinabi nilang halal, na kahit alam natin na haram sa Islam, ginagawa mo na yung halal. O kapag sinabi nilang haram, yung isang bagay kahit halal naman sa Islam, pero sinabi nila haram yan, ginawa mo na rin haram. Nakuha ninyo? Ito ay, kahit alam mo yung, basta alam mo, sarili mo na, suway talaga yon, ay ito ay makakalabas sa Islam. Bakit? Kasi ang pagsunod sa mga tao na yan, sa pagitan ng haram pati ng halal, at binabaliktad nila yung batas ng Allah Ta'ala ay pagkuha ng Panginoon maliban kay Allah Ta'ala. Dahil pagbibigay yun ng batas maliban kay Allah Ta'ala. Kaya sabi ng Allah Ta'ala patungkol sa Kristiyano, binanggit ng Allah sa Quran. Ano sabi ng Allah Ta'ala? Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Ginawa nilang Panginoon ang kanilang mga pare, ang kanilang mga bonghe, ng Panginoon maliban kay Allah Ta'ala. Sabi ng isang sahaba, Ya Rasulullah, inna la na'buduhum. Hindi naman namin sila sinasamba nung hindi pa ako Muslim. Hindi namin sinasamba. Sabi ng Rasulullah SAW, alaysa, hindi ba
kung anong sinasabi nilang haram sa inyo at kung anong sinasabi nilang halal sa inyo, doon kayo naniniwala. Sabi ng pare, okay, halal na ang LGBT. Amen. Di ba? May nagsabi ng ganun, LGBT. So, haram yung LGBT, hinahalal nila. Di ba? Tapos kapag sabi na, okay, halal na, pwede na. So, yun ang tinutukoy dito sa pagitan ng pagharap, pagitan ng halal, ng batas na binabangga nila yung batas ng Allah Ta'ala. Ay sino man sumunod sa mga tao na yun, nasa gobyerno man yan, mga ulama man yan, mga ustad man yan, o mga pari man yan, basta yung isang bagay na alam mo na ito ay haram, ito ay wajib, binangga yung bagay na yun at sinunod mo na alam mo naman na ito ay suway, alam mo na ito ay suway, ay makakalabas ka sa Islam. Pag hindi alam, na sumusunod lang siya, hindi yun. Kasi hindi naman niya alam eh. Nakuha ninyo, ang tinutukoy ko pag alam niya at sumusunod lang siya. Kung baka blind follower ba? Nakuha ninyo? So yun ang tinutukoy doon. At, ang sabi natin, so yun ang tinutukoy doon sa pagbibigay ng batas maliban kay Allah Ta'ala, pagbibigay ng haram sa isang bagay na halal at ginagawang halal yung bagay na haram na sinusuwayin talaga nila. Nakuha ninyo? Ano pa? Next number 6. Number 6. Ay manittakhadha al-wasa'it, al-wasita. Sino man, sabi niya, ay kumuha ng wasa'it, ay ng tagapamagitan, ng tagapamagitan aw man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'it. Sino man, ayun na pala yung ano, hindi siya pa kanina. Wala. Sino ba? Ano kami iwan? Ang punta. Ano ba number na yun? 6 na. Start. Sabi sa number 6, kullu man i'taqad, sino man, sabi niya, naniwala na ano? Sino man naniwala na maaari ang isa o ang mga tao, o sino man nagpahintulot sa mga tao o sino man pinahintulot niya ng sa kahit sino na maaari daw lumabas sa Sharia, sa batas ng Islam o sa Islam ng kahit sino. Ay kahit sino.
Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, di ba tayo mga Muslim tayo? Tama? So, ang Muslim, lahat tayo sumusunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tama ba? Lahat tayo sumusunod kay Propeta Muhammad. Walang exception. Presidente ka, kapag sabi ng Allah Ta'ala mag-fasting ka, kailangan mo mag-fasting. Tama? Pag sabi ng Allah Ta'ala magsala ka, kailangan mo magsala. Walang exception. Si Propeta Muhammad ay atin din sinusunod. Tama? Walang exception. So, sino man nagbigay ng exception sa isa sa mga tao na pwede lumabas sa Islam, excuse ka na sa Islam, ay, kumbaga pinahintulot mo, okay, excuse ka na, hindi ka na ano dito, kumbaga, ano ka na, plaster ka na sa langit. Nakuha ninyo, o hindi ka na, kahit hindi ka na magsala, Muslim ka pa rin. Bakit hindi ka na mag-fasting? Kumbaga, nagbigay ka ng credit card sa kanya di ba? Ang ibig sabihin, pag magaling ka na. Oo, parang gano'n, magaling ka na, hindi ka na, kahit hindi ka na magsala, tagalangit ka na. Sino man nagbigay ng exception sa mga tao, o naniwala, kahit naniwala ka lang, na merong exception sa Islam, ay, ano mangyayari doon? Faqad kafar, siya ay makakalabas sa Islam. Siya ay makakalabas sa Islam. Nakuha ninyo? Kasi bakit? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ng Allah Ta'ala, nang walang exception na pinadala siya ng Allah Ta'ala sa buong mundo. Anong sabi ng Allah Ta'ala? Qul ya ayyuhan nas. Sabi mo Muhammad, o kayong mga tao, hindi niya sinabi mga Muslim lang. Mga tao lahat. Sabi niya, inni Rasulullah ilaykum jami'a. Ako ay propeta para sa inyong lahat. Nakuha ninyo? Ako ay propeta para sa inyong lahat, kayong mga tao. Nakuha ninyo? At sabi ng Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. At hindi ka namin pinadala Muhammad, maliban ito ay para sa buong sangkatauhan. Walang excuse. Kaya nga binanggit sa isang hadis ng Rasulullah, mamin Yahud, wala Nasara, wala sa mga Kristiyano, Hudyo, kahit sino sa mundo, na narinig patungkol sa akin kay Propeta Muhammad, walam yu'minu bi, at hindi naniwala sa akin, maliban sa Yawmul Qiyamah ay makapasok na siya ng impyerno. Nakuha ninyo? Ay lahat, dapat tayo dito ay sumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayo ay umma niya, walang exception nyo. Nakuha ninyo? Ang wajib sa kanya, wajib sa atin, magsala tayo. Hindi porkit sabihin na ano ka na. Okay, excuse na to kasi gobernur. Superman. Diba? Hindi pwede yun. Kaya nga binanggit sa isang hadis ng Rasulullah. Ano sabi niya? Sabi ni Propeta, "Ulaw kana Musa bayna azhurikum." Kung si Propeta Musa buhay daw, buhay. Si Propeta Musa, buhay, yami. Kapag nabuhay daw sa panahon ngayon, tumo, tapos sinundan niyo siya, sumunod kayo sa kanyang sunna, labalaltum, maliligaw pa rin kayo. Si Musa na yun Anong pinakapunto? Ang pinakapunto ay ang pagsusunod natin ay si Propeta Muhammad na. Nakuha ninyo? Kahit buhay pa yung mga propeta sa panahon ngayon, ang obligado sa atin ang sumunod sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ibig sabihin, kumpleto na nasa kumpleto na si Propeta Muhammad. Siya nga yung Khatimul Nabiyyin. Pag Khatimul na siya yung huling propeta. At sa kanya binigay na sa kanya na sinarado niya Allah Ta'ala yung pagiging propeta at huling revelasyon ng Quran. Nakuha ninyo, naniniwala tayo sa mga propeta, pero pagdating pagsunod sa iman at sa Islam, batas ng Islam kay Propeta Muhammad. Diba, kabilang nga sa palatandaan ng Yawmul Qiyamah, bababa si Jesus. Diba? Pero bababa si Jesus sa Yawmul Qiyamah, sino ang susundin niyang batas? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isipin niyo yun? Si Jesus na yun Pero susunod pa rin sa Sharia, sa batas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sabi niya nga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit buhay si Musa alaihi salam sa panahon ninyo. Sinabi niya kay Umar, pero kahit buhay pa raw sa panahon ngayon. Summat tumo, tapos sa kanya kayo sumunod, labanan, tumaliligaw pa rin kayo. Ang pinakapunto dito ay walang excuse sa batas ng Islam kahit sino. Lahat tayo umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tama? Wala kahit sabi mo na okay, masyado ka na magaling. Ano ka na? Nakuha ninyo. Maliban kapag baliw ka, siraulo ka na. Kasi bakit? Kabilang sa kondisyon ng ibada, kung matinong pag-iisip. Kung wala ka na sa katinuan, okay, excuse ka na. Di ba? Nakuha ninyo? So, yun ay kabilang sa tinutukoy doon ng Allah Ta'ala. Sabi ng Allah Ta'ala, Ya ayyuhan nas, udkhulu fis silmi kaffa. O kayo mga manampalataya, kayo mga tao, ay pumasok kayo sa reliyon ng Islam ng kumpleto. Kumpleto, hindi dapat pinipilit nyo lang. Gusto ko, sala lang ako, hindi ako mag-fasting. Hindi ganun. Nakuha ninyo, fasting lang kaya ko, yung sala, hindi dapat sa akin yan. Hindi yung ganun.
Ano ka? Boss. Boss? Nakuha ninyo? Boss Lot? So yun ang tinutukoy doon. Next, number 7. Sabi niya sa number 7, ano yun? Kullu man a'rada an dinillah. Sino man ang tumalikod sa relihiyon ni Allah, tumalikod sa relihiyon ni Allah Ta'ala, ay kumpletong pagtalikod talaga, 100% tinalikuran mo, hindi ka nag-aaral, hindi mo sinasabuhay, at wala kang pakialam talaga. Hindi ka nag-aaral, hindi mo sinasabuhay, walang talaga, ay ribkatat Islam, ay kanya nang tinanggal, hinubad yung Islam sa kanyang sarili. Ibig sabihin, labas hindi sa Islam. Nakuha ninyo? Kasi bakit? Sabi ng Allah Ta'ala, وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ. Sino pa ba? Meron pa bang mas makasalanan sa isang tao na kung saan ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ, kasi pinapaalalahanan siya, tinuturuan siya, pinapaalalahanan siya, ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا, pero tumalikod siya, wala siyang pakialam. إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Ay amin namin paparusahan yung mga taong nakasalan. Tinutukoy dito na wala talaga siyang pakialam sa Islam. Andito yung masjid, hindi nagsasala. Ramadan, walang fasting. May sala, hindi nagsasala. As in, wala. Pangalan na lang yung nakasabit sa kanya. Si Abdullah na lang yung pangalan niya. O kaya sabi niya, asyhadu an la ilaha illa wa asyhadu anna rasulullah, pero wala. Walang sala, walang Ramadan, walang fasting, wala lahat. Ay labas niya sa Islam. Tama? Nakuha na yung 100% talaga na iniwan niya. Eh, paano naman, Ustad? Minsan, ang isang tao nagsasala siya, pero hindi nagmadrasa, nag-fasting siya, hindi siya nag-aaral. Pag Ramadan, fasting, kapag sila nagsala, pero walang pakialam, yun lang ang buhay niya. Ano sa tingin ninyo? Ay, Muslim yun. Nakuha ninyo, nagsala, nag-fasting, gumagawa ng kasalanan, nag-iibada, Muslim yun. Ang tinutukoy dito, yung talagang patapon na yung buhay. Yung parang si Pipay na. Nakuha ninyo yung patapon na yung buhay. Nakuha ninyo yung talaga nandyan na, yung kumbaga kung pwede nang itokhang. Nakuha ninyo yung talagang pampasikip lang sa Dakota, wala na lahat. Nakuha ninyo, yun ay labas na siya sa Islam. Nakuha ninyo? Next, ano number? 8. Number 8. Number 8, kullu man wala al-kuffar. Sino man ang nakipagtulungan o nakipagkaibigan, nakipag-associate sa mga kafir, sa kafir hindi Muslim, na ang pakikipagtulungan niya ay sa puso talaga, sa puso. Talagang mahal mo yung kafir na yan. Mahal mo talaga siya. Nakuha ninyo? At tinulungan mo talaga siya. Laban sa Islam, yung kafir na yan, minahal mo at tinulungan mo pa para sirain yung Islam, para patayin yung mga Muslim. Ay, talaga nandun yung galit mo sa Islam, yung galit mo sa mga Muslim, yung galit mo, tapos tinulungan mo yung kafir na to, sige patayin niyo yan, tutulungan kayo ng mga armas. Ay, labas faqad kafar wartadda, siya ay murtad na labas sa Islam. Nakuha ninyo? Siya ay murtad na at labas sa Islam. Sabi ng Allah Ta'ala, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ. Sino man sa inyo ang nakipagkaisa sa kanila, nakipagkaisa sa pagitan ng puso. Nakuha ninyo, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, ay kabilang ka na sa kanila. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Hindi gagawin ng mga tao, ng Allah Ta'ala yung mga taong makasalanan. Nakuha ninyo? Ibig sabihin talagang minahal mo na talaga sila. Nakuha ninyo? At talagang tinulungan mo sila laban sa Islam. Nakuha ninyo? Tinulungan sa laban sa Islam. Eh, Ustad, paano yung mga Muslim? Nakikipagkaibigan sa mga hindi Muslim kasi para sa dunya. Ustad, may benefits to, nililibre ako eh. Mahal ko to. Ano, Muslim pa ba yun? Muslim pa rin yun. Pero makasalanan lang. Nakuha ninyo? Halimbawa, kapag nakipag siya doon, nakipagsosyo na alam mo na
Halimbawa yung mga politician, ano yung mga politician, mga binelaw yan eh. Di ba? Ang gagawin niya, kapag kalaban niya sa election Muslim, nakipagtulungan sa mga kafir para ipapatay yung Muslim na yan. Patay mo kasi kalaban ko to sa politika, tatakbo ko ng gobyerno. Yung tao nagpapatay na yon na Muslim, tapos nakipagtulungan sa hindi Muslim, Muslim pa ba yun? Ha? Muslim pa rin yun. Ang tinutukoy doon, pero kapag ang puso niya, kaya nga sinasabi ko yung puso dito, kapag ang puso niya, kaya talaga niya pinapatay yun, kasi Muslim, kasi nga ayaw niya sa Islam, gusto niya mabura yung Islam, tanggalin yung Muslim, kafir yun. Pero sa election kasi, posisyon ang pinag-aagawan dyan, hindi naman relihiyon eh. Posisyon, hindi relihiyon. Nakuha ninyo? Kumbaga, sniper, ano kita dyan, itong kalaban ng mayor, anin ko, ang Muslim sa Muslim ba kapag nagpatayan, Muslim pa rin sila, hindi na? Muslim pa rin sila. Binanggit nga sa Quran, pwede pa rin sila maging mu'min kahit patayan mo eh. Ano sabi ng Allah Ta'ala sa Quran? Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu. Kapag ang dalawang grupo ng mu'min nagpatayan sila. Dalawang grupo ng mu'min nagpatayan. Sabi na, faslihu bainahum, ayusin nyo sila. Tinawag pa rin ng Allah Ta'ala mu'min kahit nagpatayan na. Diba? Ang tinutukoy dito na labas sa Islam kapag isang tao na Muslim to, kasi ito Muslim, nakipagtulungan sa isang hindi Muslim, patayin mo to. Kasi bakit? Kasi Muslim siya. Kasi kapag Muslim talaga, ay magulo yung lugar natin, marapangit yung Islam, para hindi magaling yung Islam, talagang sa puso ibuburahin yung Islam, pati Muslim yun yung kafir. Nakuha ninyo? Yun ang tinutukoy na kufur talaga. Halimbawa naman, paano yung case, yung sitwasyon? Yung sitwasyon na tayo ay nakikipag-negotiate sa mga kafir. Buy and sell. Di ba? Negosyo, kafir yun. Ibig sabihin ba na nakikipagtulungan tayo dito kasi mahal natin sila? Tungkol sa negosyo. Negosyo yun. Pera-pera lang, di ba? Kailangan natin maghanap buhay, di ba? Pinahintulot ba ng Allah Ta'ala yun? Pinahintulot. Sabi ng Allah Ta'ala, la yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Sabi ng Allah Ta'ala, hindi kayo pipigilan ni Allah Ta'ala sa mga hindi Muslim na hindi kayo pinapatay, hindi kayo inaaway, na hindi naman kayo pinapakialaman, nabubuhay kayo, na ano? Na antabarruhum, maging makaturungan kayo sa kanila. Mag-business kayo sa kanila, katurungan, okay yun. Sabi ng Allah Ta'ala, wa tuqsitu ilayhim, at maging okay kayo sa kanila. Para mo illegal yung business nila. Haram yun. Makasalanan yun. Pero ang tinutukoy nito, kapag talagang yung galit sa Islam. Pero kapag illegal yung business nila, illegal ka rin, sa kulungan ka. Muslim ka, makasalanan, sa presuhan ka. Nakuha, pag namatay ka, Muslim ka pa rin. Nakuha, ang tinutukoy dito ay ano, yung talagang nakikipagtulungan ka sa kafir na para burahin yung Islam. Burahin yung Islam, pati yung mga Muslim talaga. Nakuha ninyo. Pero yung makikipag-business ka, politics, business, pagtrabaho ka sa gobyerno, ano pa? Business, yun ay pinapahintulot yun. Nakuha niya, sabi ng Allah Ta'ala, ay antabarruhum, maging makatarungan sa kanila, wa tuqsitu ilayhim. Inna Allah, sabi pa ng Allah Ta'ala, yuhibbul muqsitin. Mahal ng Allah Ta'ala yung makatarungan. Isipin mo, sabi ng Allah Ta'ala, mahal ni Allah yung makatarungan. Sino ang tinutukoy dito na makatarungan? Yung Muslim. Na sino ang ka-negotiate mo? Hindi Muslim, di ba? So mahal ka ng Allah Ta'ala. Kahit ang nakikipag-negotiate ka sa hindi Muslim, basta maging makatarungan ka. At makatarungan sila. Nakuha ninyo? So yun ang tinutukoy sa number. Number yun? 8. Number 8. Number 9. Number 9, kullu man thabata islamuhu biyaqin. Lahat, o sino man na napatunayan ni Jami na yung isang tao Muslim, napatunayan mo na Muslim, fala yajuzul hukum alayhi bil khuruj min, ay hindi mo pwedeng hatulan yung isang tao na yan na hindi na Muslim. Bawal yun.
illa biyakin. Maliban kapag meron ka rin na isang malaking ebidensya na sigurado ka dyan. Nakuha ninyo? Ay, sa inuusgahan. Bawal mong husgahan ng isang tao na ikaw hindi ka na Muslim. Bawal yun. Nakuha ninyo? Ngayon, Ustad, anong tinutukoy natin dito? Ito, kapag nagawa niya, laban yun sa Islam. Ang tinutukoy natin dito yung gawain, hindi yung tao. Nakuha ninyo? Magkaiba yung gawa sa tao. Kapag nagawa ng tao itong gawain, yung gawain niya kufur, makakalabas sa Islam. Pero yung tao hindi natin alam. Kasi bali mo, hindi niya alam. Di ba? Nakuha ninyo? So, lahat, tawag ito, sino man na napatunayan natin ng isang tao ay Muslim, ay ipinagbabawal natin na hatulan ng isang tao ay kafir. Bawal yun. Kahit, lalo na kung ikwento mo sa iba. Wow, mas lalo yun. Kaya sabi dito, paman syakak na fi baka Islami kapag nag-alinlangan tayo sa isang tao, Muslim ba tao o hindi? Pal asal, ang unang pamantayan, babalik ka sa kanyang relihiyon na siya ay Muslim pa rin. Bawal mo hatulan yun, isa. Nakuha ninyo, meron isang hadith ni Usama ibn Zaid. Usama ibn Zaid, pagdating sa digmaan sa gera yun nakipagdigmaan sila. Yung kalaban niya, sabi ng kalaban niya, Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Ang Muslim, sa gera, ang ginawa ng sahaba na yun, pinatay niya. Umabot sa Rasulullah SAW. Sahaba yun Sabi niya na Rasulullah, Ya Usama, akatalta mo ba'da ang qal, la ilaha illallah. Yung Usama, pinatay mo siya pagkatapos niya sabihin yung shahada. Nani Rasulullah. Bakit sabi niya? Sabi niya, nagsunan niya lang kasi wala na siyang laban Sabi Rasulullah, afala syaqaqta ang sabri. Sana biniksan mo yung kanyang dibdib, tinignan mo yung kanyang puso para nakita mo kung sinungaling o hindi. Kaya mo bang tignan? Hindi. So bakit papatayin mo? Sabi ni Osama, sana hindi na ako pinanganak yung araw na yun. Kasi bakit mo huhusgahan yung tao Nagsasala, sabi mo hindi Muslim. Nakuha ninyo, bawal yun. Baka siya pagka sabi na ganyan. Hindi natin Pero ang tinutukoy doon ay, ang pinakapunto, basta napatunayan mo na Muslim, sa salita at sa gawa, bawal mo hatulan. Nasa iyo, labas ka na sa Islam. Nakuha ninyo, hindi pwede yun. Meron na isang hadis sa Rasulullah, kay Miqdad, na sabi, Ya Rasulullah, araita, nakita mo ba, sabi kapag anong nangyari niya kapag gera ako, sa digmaan, espadahan. Naputol ang karawan ko yung kamay ko. Tapos sabi niya, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Rasulullah, papatayin ko ba siya? So, naputol ang kamay ko Tapos sabi niya, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sabi niya, La taqtulu, wag mo papatayin. Pero Rasulullah, putol na yung kamay ko Anong gagawin ko sa kamay? Hindi naman naguglo yun Huwag mong papatayin. Ya Rasulullah, anong gagawin ko? Pag pinatay ko siya, anong mangyayari? Fa'innaka bimanzilata. Ay pag pinatay mo siya sa yawmul qiyamah, yung posisyon niya magpapalit kayo. Yung kasalanan niya kukunin mo at kabusihan kukunin niya. Hirap nun. Putulin kamay mo, tapos sabi la ilaha illallah. Ang pinakapunto dito, once na nalaman mo yung isang tao nagshahada, alam mo yung Islam, na Muslim siya, hindi mo pwedeng pag-alinlangan. Dapat Muslim pa rin siya. Ba nakita nyo sa isang hadis nakita nyo nagsasalag isang tao? Kahit nakita mo sa beer house, nag-video. Kahit nakita ko sa beer house. Diba? Kahit sabi mo sa beer house, kilala ko to, sa Billah. Baka nagdadakwa sa beer house, di ba? Hindi mo alam, di ba? Basta hindi ka pwede, hindi mo pwede husgahan ang kanyang puso, ang kanyang pagkatao, yung kanyang puso, kahit gumagawa siya ng kasalanan. Yung kanyang kasalanan, husgahan mo ng kasalanan yun. Kasalanan yan. Pero ilalabas mo siya sa Islam, hindi yung pwede. Nakuha ninyo? Bawal yun. Tama? Kaya sa isang hadis ng hadis ng Rasulullah, man qala li sahibi, sino man sa inyo nagsabi sa kanyang kasama na kafir ka, faqad ba'adahu mimma. Isa sa kanila ay inosente, baka isa sa kanila kafir. Babalik isa sa kanila yun. Nakuha ninyo, hindi yung pwede. Alam pag sinabi mong kafir, ibig sabihin, ikaw ay sa impyerno habang buhay. Nakuha ninyo? Kaya darating sasabihin natin na takfirun yung pag sinasabi natin dito sa akida natin na ito kufur, ito shirk, ito ganito, hindi ibig sabihin nito ay yung isang tao ay labas sa Islam, hindi. Ang gawain.
Gawain niya lang. Gawain ang hinahatulan, hindi yung kanyang pagkatao. Eh kung namatay siya, malay ba natin, baka nagtauba, tapos nakita mo nag-shit ka po, nagtauba pala siya. Sabihin natin, yung ginawa niya, shit yun, pero hindi ko alam kung namatay siya sa kabilang buhay. Di ba? Kung sa kabilang buhay, dalawa sila ng Allah Ta'ala. Nakuha ninyo? So yun ang tinutukoy natin dito, na kasi may mga kondisyon ang pag-declare, declaration of faith. Pagdeklara ng pagkufur sa isang tao, hindi yung basta-basta. Pukit ninakawan ka, sabi mo hindi ka Muslim. Tama? Hindi yung pwede. Kasi ang pagnanakaw ay haram. Pero hindi ang kasalanan magiging dahilan para makalabas ang tao sa Islam. Nakuha ninyo? Hindi yun siya pamantayan, hindi siya pamantayan. Maliban na lamang ang sala. Paano po ba? Pinasok ka ng isang Muslim tapos napatay mo sa loob ng bahay. Muslim pa rin siya, magnanakaw lang. Gawain niya lang. Gawain lang niya. Tama? Kasi Anong hatong para sa'yo? sa'yo, sa korte na yun. Hindi naman, wala naman tayo sa korte. Ganon. Kaya pero itong tinutukoy natin dito na lahat na nakalabas sa Islam, lang yung nakakalabas sa Islam. Pero yung isang tao hatulan, hindi mo pwedeng hatulan. Hinahatulan lang dito kapag sino nakagawa. O kahit pa nakita mo sa labas may gumawa nito, hindi mo pwede sabihin sa impyerno na yan. Kasi ang hatol ng gawa. Kaya kung ang gobyerno hahatol, parang gano'n. Kumbaga sa gobyerno, halimbawa, nagnakaw. O ito para maintindihan ninyo. Nagnakaw. Purihin mo, dali mo sa kulungan, tapos ikaw tambay ka lang dyan. Pag nanakaw ka, dadalhin kita sa kulungan. Sino ka? Para magdala sa kulungan, baka saksakin ka ng mga tambay dyan. Kumbaga, naniniwala ka yung ginawa niya pag nanakaw na pag sa batas. Pero wala kang karapatan magdala sa kanya saan? Sa presinto. Hindi ka naman pulis eh. Kumbaga tayo, hinuhusgan natin ito, kufur, ito shit, ito ganito. Pero yung sabihin mo, ikaw taga-impyerno ka, hindi yun. Nakuha ninyo? Tama? So yun ang tinutukoy dito sa sinasabi natin, ito kufur akbar, ito shirk akbar. Nakuha ninyo? Hindi natin hinatulan yung specific na tao. Ang hinatulan natin yung gawain. Yung gawain niya, na yan ay kasalanan, ito ay zina, ito ay kasalanan, ito kasi yun ang paniniwala natin. Pero hindi tayo pwede maghatol sa isang tao ng declaration of faith, declaration ng pagdeklara sa kanya ng kufur. Yung kasalanan dinideclare, naniniwala tayo sa puso na ano man yung kasalanan yun. At ano naman yung shirk yun, ang kufur yun. Pero hatulan mo yung isang tao na habang buhay sa impyerno, labas sa isang hindi pwede. Nakuha ninyo? So yun lang, inshallah, talang ganun lang. Wa naku subhanahu wa ta'ala. Masyadong la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. After mag-leave, tutuloy ko to. Kasi kailangan ko ng video sa Facebook. Naubusan na eh.